Hi, I'm Luis. And I'm Julius, And and we are the Ballsters! Yes, good afternoon, good morning, good evening, magandang araw mga ka-Ballsters. Welcome to the another episode of Ball Trip, Ang kwentuhang bawal, Mabad Trip. So, tulad ng pinangako namin, di ba? weekly. Every week, tama, weekly na kami mag-upload ng podcast. Kasi tapos na yung pinagkakabisihan namin. Yes. So ano nga ba yung pinagkakabisihan ba natin? Well, last week, ang episode natin is about marriage ready ka ba or wedding ready ka lang. So, pinag-usapan natin is about pagpapakasal at buhay may asawa. At dahil dyan, we are already married. O, di ba? After 1 week, nagpakasal agad. Hindi, joke lang. So, yun yung reason bakit busy kami ng mga nakaraang panahon. Kaya may teaser kami last week. Oo, tama. Kasi pinag-usapan namin yung wedding day namin. So, tapos kami magpakasal just about mga 2 days ago. Nung 12-12. Yes, nung 12-12. Yes. Parang Shopee, Lazada sale lang, Yes. di ba? Para madali tandaan. Para sure di makakalimutan ng kahit sino Oo. na umattend ng wedding. Yes. Kaya ang topic natin ngayon is about wedding. Di ba? Siyempre, paano ba yung naging preparations natin and whatsoever. So, yung title natin ngayon is about Wedding Prep 101. From planning to I do. Yun. Or the Ballsters Intimate Wedding. Pag-usapan Yes. natin is about, siyempre kasal namin. Oo. Podcast Podcast namin to eh. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga naging experiences namin ni Bal habang inaayos namin yung big day namin, paano namin sinimulan, paano namin pinlano, paano yung mga nangyari, ano yung mga non-negotiable and everything na pinag-usapan namin para umabot kami sa ganito at tawaging Mr. and Mrs. Santos. The Ballsters. Yeah. Pero disclaimer lang, syempre, hindi naman kami expert. Yes, syempre, Oo, based on our experience lang. sa wedding planning. Kumbaga yung ginawa namin is, yun yung feel namin na perfect for us. And syempre, sigurado kami, maraming mga listeners natin at yung mga makikinig pa lang na nagre-ready rin sa kanilang upcoming big Yes. day or wedding day. So sana makatulong yung mga bagay na pag-uusapan natin dito sa ating bagong episode. Yes. Diba? So siguro simulan natin with the private planning. Mhm. Diba? Paano natin sinimulan? Kailan natin sinimulan? Diba? At paano natin napag-usapan to? Parang ganoon. So, yung planning naman, hindi namin siya sinekreto, pero pinotektahan lang namin That's yung the good. process. Yes, that's the, kumbaga parang tandaan nyo doon hindi namin sinikreto yung pagpaplano, pero pinrotektahan namin. Yes, pinotektahan namin yung lahat, yung buong proseso ng pag-aayos ng kasal. So, paano hindi sinikreto? Diba? Doon papasok Yes. yan. yung hindi pagsekreto, meaning, kami lang dalawa yung may alam. Yun. So, hindi naman ibig sabihin, hindi secret, alam ng lahat. Oo. Diba? So, yun yung catch doon, diba? No hook ka, Oo. ano ka, clickbait ka. Clickbait. So, yun. So, ginawa namin is, syempre, pinlano namin siya ng kaming dalawa. Totally. Minake sure namin na kaming dalawa lang yung may alam. Ng lahat. Yes. Simula umpisa. Mula dyan sa pag-isip ng date, saan, anong catering, anong catering, lahat. Siguro simulan natin ganito. So, 2024, nag-propose si nag-propose ako Bal. ng That is February. February 2024. Then, April 2024, nagsimula na namin planuhin yung kasal. So, unang pinili namin is, ano bang date ng Yes. kasal? Doon namin sinimulan eh. Yes. To all couples na magpapakasal, that's the number one thing na kailangan yung unang-unang gawin talaga. Yun ay mamili ng date. Kasi dyan, iikot lahat kung available ba yung mga gusto nyong suppliers. Kasi tatanungin nila automatic, kailan yung kasal? Yes. So, yan yung pinakauna nyong kailangan pag-decidean. Tama. Date. Sorry. Singit ko lang. Bakit ba natin talaga sinikreto sa ating Ah. dalawa? Yung pala, bago yung date, sorry. Okay, sinikreto namin on our own na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kasi unang-una, ayaw rin namin ma-pressure. Di ba? Tapos, pangalawa, gusto namin kami lang muna talaga totally magplano lahat and everything
Para at least, alam mo yun, minsan mahirap yung marami kang maririnig na unsolicited advices. Oo. Diba? Nakakadagdag yun sa pagpaplano nyo eh. Yes. Diba? So, dun sa ginawa namin na kami ng dalawang yung may alam, hindi kami na-pressure, hindi kami na-stress, hindi kami nag-away. Hindi kami nag-away. Yun pala, in fact, hindi kami nag-away sa buong proseso ng pagpaplano ng kasal namin sa loob ng mahigit 1 taon. Oo, kasi... I mean, dun sa pagpaplano ng kasal, siyempre may mga ang away na yun, diba? Oo, hindi tungkol sa kasal. Pero yun yung pinaka biggest factor nung kami lang yung dalawa yung may alam. At saka, yun nga, walang unsolicited advice. So, ang ending, kaming dalawa yung nagdidesisyon para doon sa kasal. Bilang kami naman yung ikakasal. Yes. Sabi nga sa The Vegetarian Bride, your wedding, your rules. Yun, tama. Nanood kami ng mga kung ano-ano, TikTok, yan, si The Vegetarian Bride, tips, research, and everything. Ganun yung ginawa namin. Even close friends namin, and family members, hindi nila totally alam. Okay, ganito nagplano kami April 2024. Sinabi namin sa mga close friends namin, June 2025. Yes. Sinabi namin sa family members namin kakasal kami, July 2025. June din. July 1? July. Bago birthday ni Mami. Ayun ba? June. Few days bago mag-July pala. Last week of June. Yeah. So, sipin nyo, more than 1 year, wala nakakaalam. Diba? Na ikakasal. So, nagawa na namin yung SDE lahat, tsaka lang nila na. Yun pala. Sorry. Ay, not SDE, the pre-wedding video. Lahat and everything. Pinlansya na namin. So, going back, balik tayo sa date. Importante, piliin nyo muna anong araw kayo magpapakasal. Oo. Diba? So, meron syempreng practical versus sentimental. Oo. Actually, yung date na unang napili naman namin is hindi yung date na yon. Mm-hmm. But eventually, it turns out something sentimental naman pala sa amin. Yes. Kasi, nung napili namin yung date nung kasal, parang, okay, sige. Sige, yan na lang. Parang, kasi nung una, parang, di ba, December 8, supposedly. Kaso, parang, kasi, Feast of Immaculate. Feast of Immaculate Conception. So, nag-change kami ng, sabi na lang namin is 12-12, which is sakto naman, Friday siya. Mm-hmm. Tapos, long weekend for us. Mm-hmm. Kaya, yun yung napili. Pero, parang, deep inside sa akin, parang wala namang meaning yung 12-12. Parang, ano ba naman yan? But, eventually, after a few months, few weeks yata. After few weeks, check natin. Uy, 12 pala tayo unang nag-date. Yes. Officially. Na nag-first date namin, December 12, 2021. Yes. Diba? Tama. So, yun yung official first date namin. 12-12-21. Kaya sabi namin, sakto. From first date to first day. As husband and wife. Diba? Yes. So, yun yung naging namin. Also, bakit December din yung napili naming buwan on our own? Kasi parang, syempre, December, yan It's a season of love. Love. Ang ganda ng vibes ng December. Parang... May 13th month. Well, yun yung practical side. May 13th month. Tapos, syempre, season siya. Happy season. Maganda yung panahon. Diba? So, parang joyful yung December. Plus, yun din, meaningful din talaga sa amin yung December. Kasi December din kami unang nag-meet. Unang nag-usap. Yes. Diba? So, way back years before. Diba? So, yun na pag-usapan namin, naggawing ganun yung date. So, syempre, nung nakapili na kami ng date, ang sumunod na doon is anong tema nung kasal. Kasi ang kasal ay event din yan Yes. Diba? So, yes. So, ang theme ng kasal namin is Filipiniana. And the color is like neutral colors lang. Yun, para madali bagayan. Para madali bagayan. So, why Filipiniana? Kasi yung birthday namin pareho ay national holiday. Yes, pares patriotic. Yes. Ang birthday ko is April 9. And birthday, which is araw ng kagitingan. Ang birthday naman ni Bal is June 12, araw ng kalayaan. So, parehas kaming national holiday. Yes. So, umayos ka nga. Sorry. Ko eh. So, yun yung kagandahan ng... So, yun yung napili naming date kasi masyadong patriotic, nationalistic, and all. Pero pinakamaganda doon, parehas kasi holiday, kaya walang problema sa... bakasyon. So, why not gawin nating Filipiniana theme yung ating wedding since
parehas ngang related naman sa birthdays namin. And then, Oo. why neutral colors? For some reason, ang ganda kasi, di ba? Ang ganda Mm. ng neutral colors or baka pag tumatanda na tayo, maganda talaga yung neutral. Madaling, more madaling of, ternuhan. oo, mga brown, nude, ganun yung theme nung wedding. But Oo. for the entourage, ano siya, green. So, more of parang sage, emerald green style yung pagiging Na green naman Pilipiniana. niya. Yes. So, everyone naka-Filipiniana and all. Yun yung team na napili Tapos namin. ako nakabarong. Yes. Kasi gusto ko yung barong na may kwelyo. Kasi pag wala, malaki leg ko. Oo. Hindi yung Chinese collar. Para Pinoy na Pinoy. Oo. So, everyone nakabarong, yun yung team namin. So, yung uso naman ngayon yung mga polo barong din na may mga design, yun. So, dahil nakapag-isip na kami ng tema, dun kami nag-stick. Dun umikot yung parang mga plano namin gawin sa mismong araw ng kasal. Including the invitation. Oo, invitation, suppliers na pasok dun sa team. Tema namin. So, sa invitation, ginawa namin Tagalog, yung nakalagay sa invitation. Oo, very Tagalog talaga. Na medyo hindi malalim pa nga. Hindi na naiintindihan. Diba? Pero, in a way na medyo witty pa rin naman. Oo. Shout out to Alex. To Alexa, yan. Thank you for creating our invitation. Both tawag doon, hard copy and soft copy. Yes, tama. So, syempre, after mong pumili ng date, ng tema at ng kulay, pinaka-importante syempre ang pilihan mo, saan kayo magpapakasal? Oo. Diba? Gusto niyo bang klaseng kasal ay garden wedding, civil wedding ba yan, or church wedding? On our end, we decided church wedding. Then, after nun, pinili namin saan yung Thanksgiving or yung reception after ng kasal. Diba? So, paano ba natin pinili yung simbahan? Yan, pinaka-importante. Napili namin yung simbahan, yung Santa Maria Goretti, kasi doon, before si Father Dave, and then si Bal, inintroduce niya sa akin si Father Dave na doon nagmamasa sa Goretti. Then, doon na kami nagsisimba ng family. And then, eventually, nung naging kami ni Bal, doon na kami lagi din nagsisimba. Doon nagsisimba yung family namin. So, ngayon, kahit naman na-change na yung parish priest doon, si doon pa rin. Doon pa rin kami nagsisimba. So, parang very meaningful yung simbahan na yun sa amin. Actually, hindi siya malaking simbahan. Oo. Kala mo kapilya lang siya. Para siyang chapel lang. Hindi naman kami into the talaga, yung bonggang-bonggang simbahan. Tsaka kung kilala nyo rin naman kami personally, alam nyo na hindi kami mahilig sa mga bonggang things talaga. Tama. So, yun. Kaya yung Goretti, yun kami, sure kami, babalikan namin palagi. Oo. Kasi, dun kami lagi nagsisimba. So, memorable and sentimental siya for both of us. Yes. Kaya, even yung priest doon, kilala na kami. Oo, our business partner. Shout out Father Jason. To Father Jason Laguerta. And Father Mark. Yeah, isang maganda rin, surprisingly, dalawa yung naging pari namin. Nag-officiate ng wedding sa amin. So, isa si Father Dave and si Father Mark. Father Mark Jason. At saka Father Jason. So, pareha silang doon nag-officiate. Oo, yun. So, yun. Ganun namin pinili. Na parang, kung ano yung parang may meaning din sa relationship namin. At least, even sa family namin. So, yun yung naging parang deciding factor namin. But syempre, it's up to you kung anong church ang pipiliin nyo or anong venue, whether garden yan or what. Next naman is venue sa reception. Wait lang, add ko lang pala, sorry. Do not underestimate yung mga requirements, mga church requirements and stuff. Medyo madami siya, pero mabilis lang siya gawin as long as kompleto yung mga requirements mo naman yan. Yun din, pinaka-importante, pag nakapili kayo ng simbahan, kailangan nyo ipabook na agad yung date na pipiliin. Oo, para to make sure lang na hindi kayo maunahan ng iba. Kami ginawa namin, 1 year pa tayo, di ba? Parang 1 year 1 year may get bago bago yung kasal. Pina-pencil book muna siya. Pina-pencil book na siya. So, importante pa pencil book kayo para sigurado lang, di ba? Tapos, i-advise naman kayo ng mga, parishioners kung kailan na pwede. Kailan kayo pwedeng pumunta to process everything, to pay everything. Mga ganun. Lalo, sa amin, December yung kasal namin. Tapos 12-12 pa. Fully book yan yung mga ganyang panahon. Yeah, so make sure lang din na
makipag-coordinate kayo dun sa church para less hassle din. Kasi usually yung mga documents naman dapat 6 months before pa siya. Or as long as 6 months, yun yung span eh. Hindi siya pwede mas maaga mo dun kasi hindi na siya makakount as registered, parang ganun. So, ayun. Then afterwards, yung pagpili ng venue. Siyempre, after ng ceremony ng wedding, may kailangan kayong venue na puntaan, di ba? Kung saan kayo kakain ng mga bisita. So, namili kami, umatin kami ng mga iba-ibang wedding. Oo, ng wedding expo, ng food tasting, ganyan. Yan pinakamaganda sa pagpapakasal. Oo, libreng date, food tasting. So, for the choosing ng reception venue, actually, nakita ko lang to sa Facebook eh. Kasi nga, since Manila yung napili naming church, gusto namin around Manila, or malapit sa QC, kasi tawid lang naman ng QC. Naghanap lang ako ng parang top list ng wedding venue ng wedding reception venue sa Manila, ganyan. And then, I found out the Light of Love. Yun, Light of Love. Yun. So, nung na-search ko, kasi automatic magsisend na sila din ng package, ganyan. And, yun nga, we decided, di ba, na 100 packs lang naman. Oo, yun din. Importante ng ilang tao. Oo. So, 100 packs lang. So, syempre, pipiliin namin yung kasya yung 100 people. So, yun, nag-send sila ng package and all. And then, syempre, niyaya ko si Bal pumunta dun sa reception venue. Oo, kasi kailangan ma-ocular and ma-feel namin. Maramdaman din namin komportable ba dito sa lugar na to. Kasi baka mamaya, kaya lang maraming nagpapakasal dito or naggagawa ng reception dito kasi hype or what. So, yun yung medyo ayaw namin, yung parang dahil sa hype eh. Kasi syempre, on a practical reason, minsan, pag hype, mahal yan eh. So kami, parang on a practical side, tinignan namin, accessible ba sa simbahan? Gaano ba kalayo? Kasi syempre, babiyahe ka. Gaano katagal yung biyahe? Plus, biyernes kasal namin. Expect mo medyo traffic yan. And Christmas season. Diba? And parking din, kailangan i-consider yung parking. Nung pagpunta namin dun sa venue, sa Light of Love, ang galing kasi, parang sumakto yung tema ng lugar sa tema ng kasal namin na Filipino style. Kasi yung venue, pag tinignan nyo, para siyang lumang bahay. Parang old mansion. Old mansion na pinag-shootingan ng mga artista na gumagamit ng, let's say, pelikulang Jose Rizal. Mga ganun. Oo. So, malaking garden, tas parang may mansion siya. Ganun yung itsura ng Light of Love. Old style, Tapos, nung pagpasok namin dun sa napili ko, kasi maraming venue dun sa Light of Love, Marami siyang mga venue. Iba-iba. So, meron dun talaga na gusto kong makita personally. Yung atrium. So, yun yung atrium, yung may chandelier sa gitna. Tapos, nung pagbukas pa lang, sabi ko na, gusto na, dito na. Ito na yun. Plus, one factor din kasi, nung time na naghanap kami ng venue, even supplier, mamaya dyan tayo papasok, yung kausap namin doon, sobrang komportable kausap, accommodating, di ba? Siya, yung pinakaunang nag-handle sa amin doon, although lahat naman sila, accommodating. Yung pinakauna talaga, na nakausap namin, si Christine. Shout out Christine, di ba? Parang natuwa kami sa kanya na in-accommodate niya kami at all. Diba? So, tapos tinor niya nga kami sa lahat ng venues. Tapos, yun, nakadagdag factor din yun eh. Kaya welcoming kasi. Welcoming. Bukod sa welcoming yung lugar. At dahil dyan, bukod sa pagpili ng tamang venue, kailangan nyo nga i-consider yung biyahe, doon na papasok yung kasunod. Pagpili ng tamang supplier. Diba? Siyempre sa kasal, iba-ibang suppliers yan eh. Kumbaga, iba-ibang partners yan sa big day mo. Merong partner sa catering, may partner sa photo and video, may partner sa coordination, sa cocktails, and everything. At kung ano pa yung gusto nyong ilagay dun sa wedding nyo. And very critical yun kasi the suppliers can make or break your wedding. Oo, tama. Diba? So, paano ba namin pinili yung mga suppliers na meron, na naging part o bahagi nung big day namin? Oo. Yung isa number 1 talaga is dapat yung feel mo sa kanya is welcoming siya. Hindi siya parang binibentahan ka lang. Oo, tama. Alam mo yun? Iba kasi yung merong connection eh. So, yung gusto kanya talagang tulungan to have
a successful event para sa'yo. Oo. Hindi yung dahil lang gusto ko lang makabenta yung kukulitin ka or yung iba naman tatarayan ka na baka feeling nila hindi mo Wala kang afford. pambayad. Oo, yung may mga ganun. Pero yung iba naman na sobrang welcoming talaga na yun yung nakukuha mo kasi nakukuha niya yung loob mo dahil yun nga, yung mga kailangan mo, nabibigay niya eh. Hindi lang dahil gusto ka lang niya talagang, gusto mo lang siya makuha, parang ganun. Oo, saka one factor din, nung nagre-research kami ng mga supplier na pwede sa kasal namin, hindi namin pinagbasihan kung gaano karami yung followers niya sa Facebook or gaano karami yung kilalang-kilala ba siya sa Twitter. Kasi or sa Twitter, pag ganun, sa mahal TikTok, yun. actually mahal yun. Siyempre, budget, kinonsider namin yung budget namin eh. May working budget kami para sa kasal eh. So, tinignan namin kung papasok yun or hindi. Ang paniwala kasi namin ni Bal, hindi naman porket hindi masyadong kilala yung supplier, ibig sabihin hindi siya magaling. Oo. Pwede kasing nagsisimula pa lang siya eh. Pero may talent na siya eh. But of course, experience is always, it always matters. Or parang underrated siya. Oo, napakaraming underrated supplier. And we're very grateful na yung mga nakuha namin na supplier na naging part ng kasal namin. Sobrang gagaling. Sobrang gagaling. Sobrang daling kausap. Sobrang komportable kasama. Oo. 'Di ba? So, alam mo yun, very smooth sila lahat. Oo. 'Di ba? So, actually, share ko na lang din. So, yung coordinator namin, yung nag-endorse siya sa akin nung pagkatapos ng wedding. Syempre, endorse niya yung mga gamit, lahat ng remaining items na naiwan sa kanila. Ang sabi niya sa akin, sobrang ayos nung kasal. Walang naging problema. Honestly, wala. Oo, wala daw naging aberya, walang naging problema on their side or kahit sino man. So, ayun, yun yung nireport niya sa akin, kaya nakakatuwa. Yung ano rin talaga eh, yung, I think, yung tiwala and yung vibes ng, yung connection nyo nung supplier, malaking factor yun eh. Na, kami kasi, ginawa namin ni Bal, hindi kami nag-full wedding coordination eh. Kami na totally DIY siya. DIY ginawa namin. On the day coordinator. One factor, kasi naisip namin parang, kaya naman namin, since mahaba yung time. Mahaba yung preparation time namin. Mahigit 1 taon. Almost 1.5 year pa nga eh. Almost 2 years. Almost 2 years ang preparation namin. Pakonti-konti kung kailan lang kami may time doon namin gagawin. So, and at the same time, kami naman ni Bal nakapagplano kami ng travel. So, bakit di kami makapagplano sa mismong araw ng kasal namin? Tama. Which is 1 araw lang naman yung kasal na gagawin namin. Yung travel naman namin is ilang days eh. 'Di ba? So, kami na yung nagplano, totally. Kumuha kami ng on-the-day coordinator. Ang good thing sa pagkuha ng coordinator, whether on the day yan or full coordinator, bibigyan ka niya ng checklist eh. Oo. Ano yung mga dapat mong gawin? Ilang buwan bago yung kasal, 'di ba? Ilang yung mga nakuha mo ng supplier, ano yung mga hindi pa. So, ganun yung ginawa namin. So, yun, parang very important yung pagpili ng tamang suppliers, tamang partners. Sobrang smooth lang lahat. And yun, sobrang thankful kami na ganun yung nangyari talaga. Oo. Kasi, hindi namin in-expect. As in, parang sa amin kasi parang blur yung nangyari. Sobrang bilis. Pero sobrang saya. Kaya thanks to our suppliers talaga. Kasi hindi dahil talaga sa kanila, hindi magiging successful yung event. Tapos, ito rin. I think one factor din na ginawa namin din ni Bal, kaya komportable kami parehas, is that yung mga ibang suppliers namin, bago pa yung araw ng kasal namin, kinikita na namin eh. I mean, buwan pa lang, wag na kami lumayo. Pinaka-close namin sa lahat ng supplier namin, yung photo and video. Sobrang close namin na parang tropa na namin. Oo. On the time na na-meet namin yung photo and video namin. Na-recall ko tuloy, nung first time natin na-meet si Kim, medyo nahihiya pa siya. Oo, medyo nahihiya pa siya. Pero nung sumunod na, wala. Bardagulan na kami. So, I think, importante rin kasi na may connection. May connection. You'll treat your supplier as your partner, as your friend, na kailangan komportable rin sila. Oo, kliyente kami. Kliyente nila kami. Nakaset na pa rin pa naman yun. Nakaset pa rin naman yung boundary na oo, client kami. Pero somehow, syempre, iba pa rin yung may communication or may connection between the two of you. Kumbaga, parang gusto rin namin maging komportable sila
para nang sa ganun, magawa din nila ng maayos yung trabaho na meron sila. 'Di ba? Or mabuhos nila yung expertise din nila lalo dun sa duty na gagawin nila. Oo, kasi kami, ngayon lang namin yun ginawa eh. Sila, lagi Expert nila na yun sila eh. ginagawa. Mm. Expert na sila sa gantong klaseng mga events. Oo. So, dapat magtiwala ka sa kanila kasi normal nilang, kumbaga yan yung day-to-day job nila eh. They can suggest, syempre, although it's up to you pa rin naman eh. So, yun, ganun yung ginawa namin in order for us to find the supplier. Tapos syempre, may mga ano rin yan, trial and error. May mga supplier din kaming gusto na parang, ay, hindi namin afford. Oo. Sige, stick tayo. Ito lang yung budget na kailangan namin pag-stickan. Hanap kami ng pasok sa budget. Pero, same pa rin yung result na ibabato nila. Totoo. Yun. So, thank God, nakahanap kami ng mga ganong klaseng supplier na tinignan din natin yung mga reviews nila eh. Pasok sa budget namin, pero same result dun sa mga sana expected suppliers namin. Kaya, sobrang galing. Wala akong masabi talaga. Ano rin, syempre, kailangan mo rin paglaanan ng pansin. Saan ka ba yung medyo, let's say, kung mahilig kayo sa photos and videos, so kailangan maghanap ng ayos-ayos na photos and videos. Meron kasi kaming parang non-negotiables, di ba? Doon papasok. Una, non-negotiable namin, mahilig kami sa photo and video. So gusto namin, yung photo and video namin, someone na makaka-connect sa amin. At diba? Makukuha yung gusto namin. Makukuha yung gusto namin. Paano? Na makulit lang. Na parang normal lang. Normal lang, walang arte. Ginawa namin, nung prenup namin, walang makeup at all. Ayaw namin na naka-gown. Ayaw namin na naka-ano. Wala, normal na damit lang. Ganun ginawa namin. Although sa ibang bansa kami nag-prenup, kasi sakto, may travel din siya doon. O di, connected na kami. So, ayun, meron kaming mga splurge at saka meron mga tinipid, parang ganon. So, yun, isa sa mga splurge namin na supplier or category dun sa event is yung photo and video. Kasi, parang sa amin, ano yan madi-display namin sa bahay. Alam mo yun, something na pwede namin balik-balikan. Totally. Oo. Tapos, another thing, syempre, na gusto na namin yung splurge, yung food. Yung pagkain. So, thankfully, yung food ay packaged na dun sa venue. So, sa Lights of Love, kapag kukuha kayo dun ng venue, actually, may mga accredited na sila na caterer. Tapos magpo-food tasting ka lang kung alin doon na caterer yung gusto mo. Then package na yung makukuha mo doon. Totoo. So, and luckily, yung nakuha namin catering, yung CVJ, sobrang sarap. Yun yung feedback talaga. Hindi naman namin masyado natikman. Konti lang natikman namin. Pero yung mga guests, sabi nila, sobrang sarap daw. Totoo. Tapos, syempre, kasama rin sa pagbuo ng supplier, saan pa kayo interested? Example, kami, mahilig kami sa mga tawag dito, yung ginawa natin, yung si art. Caricature. Oo. Yun. Isa pala yun. Gusto namin yung may live painting talaga. Yung ipipaint niya yung mga guest, ganyan. Pero super expensive. Mahal kasi. Pala. So, nag-isip kami. Meron kami nakita, ang galing. Caricature siya. Caricature naman yung ginagawa niya for the guest. Oo, very cute. Parang chibi. Sobrang cutie. So, ayun. Thanks to Taco Arts. Taco Art. Caricature. Shout out. Galing. Sobrang galing. So, ang cute nun. So, wala kaming souvenir to our guest. Ang souvenir lang namin sa kanila is the live caricature. So, nagpapa-caricature sila. Plus yung photo booth. And also, we have a studio booth. So, merong background and then merong photographer na magpipicture sa inyo. Oo. So, yun yung mga napili namin na, yun na yung iti-take home na souvenirs ng mga guests. Tapos, syempre, Pinoy eh. So, pag Pinoy, may inuman yan. Oo. So, meron kami kinuha na draft beer. Yes. Parang isang barrel lang siya. Bahala na kayong kumuha dun ng beer. Si Bulol Brewery, yes. Yan. Nandun din yan dun sa venue. Noong time na nagpo-food tasting kami. Yes, diba? Doon namin natikman, pero nabook namin siya sa expo. Yes. So, another wedding tip pala, if may gusto kayong supplier, tas nag-attend siya ng mga wedding expo, siguro doon nyo siya i-book sa mga wedding expo. Kasi may mga discount yan eh. Oo, may mga discount pag doon nyo sila binook. So, yun, highly recommended yung gano'n.
Tapos since Filipino wedding kami, Filipino style, kumuha kami ng sorbetes at magtataho. Yes, meron. So, thank you sa ating friend Diba? na si Willie para mag-sponsor ng taho at Yun din sorbetes. alam mo yun, parang yung mga, speaking of friends and mga close family members. Maraming nag-gift. Ang daming na mga suppliers din. So, okay. Bago tayo explain namin yung mga suppliers na yun. So, another thing kasi na importante is yung cocktail hours. Ito kasi yung nagpipictorial pa kami. Tapos, sila nasa reception na. Nag-aantay kami. Or, inabot pa kami nang nasa biyahe pa kami. So, medyo na-late kami, na traffic kami. So, yung mga tao, instead of mag-intay at magutom, we made sure na hindi sila magutom. So, prepare for a cocktail. Mga pika-pika. Oo. It's up to you kung anong klaseng pika-pika yung pwede nyo gawin. Nasa sa inyo naman yun. Pero, highly recommended na maganon para hindi iwas irita sa guest. Oo, kasi syempre, pag nag-start yung reception, hindi naman agad kakain yan eh. Oo, may program pa yan. May program pa. Diba, kalagitnaan pa yung kain yan. So, para hindi rin sila gutom. At least, busog din sila. So, kami, we're very grateful na one of our friend, diba, couple friend. So, yun yung... Sila yung unang-unang nag-gift nun. Oo. Shout out to M and Scott. Yes. So, diba? thank you so much for gifting us Cocktails Manila. Yan. Sobrang nabusog talaga yung mga guests namin. So, ayun, we have Cocktails Manila, we have Taho Sorbetes, and we have Bulol Brewery. And thanks to Mami Julie, meron kaming Dunkin' Truck. Yun, so may Dunkin' Donut Truck doon. Meron siyang coffee and donuts. So, ayun, sobrang thankful kami doon sa mga family and friends na nag-gift nun. So, nakabawas siya sa budget namin, sa expenses namin. Kaya, thank you so much. Pero, paano ba sila umabot dun sa punto na yun? Okay. Hindi kami humingi totally. Oo, hindi kami humingi. Baka sabihin nyo, humingi kami. Ang nakakatawa dun is that, yung mga, dun na tayo pumasok sa mga non-negotiables namin. Siyempre kami dalawa, we naglagay kami ng parang certain non-negotiables. Number 1 sa guest list. Ito, tip lang din sa iba. Ginawa namin, yung kasal namin is intimate. Intimate doesn't necessarily mean konti. Intimate means the person na pupunta sa kasal nyo or sa special day nyo are very close to one another. Again, very close to one another. Hindi lang close kay Julius, close kay Luis, but close to the couple. Nagkaroon ng moments with the couple. So, yun yung number 1 non-negotiable namin, yung guest list boundaries. We limit it to the people that close totally to us, nagkaroon ng time with us, nakasama. And alam mong genuinely happy for the both of us. Yes, for the both of us. So, mas more on nandun sila in the moment. Ayaw kasi namin yung baka nandoon. Sino ba to? Ay, ito pala si si ganito, ganyan. Or, kung hindi man ganun, habang nagpo-program, nagsi-cellphone lang, hindi siya nakaka-connect. So, kaya siya intimate. Ganun yung goal namin na makakonect siya sa amin during the wedding, not sa pagsi-cellphone lang. So, parang yun nga, ginawa namin. Actually, syempre, we understand, challenging yan sa mga nag-aayos ng kasal eh. Actually, yung guest list, yung pinaka-challenging and kind of stressful sa amin. Pero, kasi, ginawa namin is that, since sinabi nga namin sa parents namin, totally top, maayos na eh. Parang, in fairness naman, sa parents namin, di rin sila uy, bakit si ganito? Ganyan. Oo, wala sila. Nirespeto rin nila kami dun sa part kung ano yung decision namin. Oo, ano yung naging decision namin na kami namili. Kasi gusto nga namin, kailangan very close lang sa parehas namin. Kaya thanks to our family na hindi sila nag-demand ng ilang seat sa akin, ganito. Bigyan mo ako ng 20 seat, ganyan. Walang ganon. So, kaya thankful kami sa families namin kasi kung ano yung gusto namin talaga, yun yung sinunod nila. Oo. So, hindi siya naging family reunion, friends reunion, or may +1, pupunta yung friend ko, may +1 siya. So, walang ganon. Syempre, may mga relatives din na hindi talaga sila makakasama. Hindi namin na-invite. Well,
ang pananaw ko lang dun, kasi di rin nila personal kilala si Luis. Let's say, nakikita lang nila sa Facebook, di nila nakasama. Importante sa amin ni Bal, dapat nakasama namin. Oo. Nagkaroon kami ng moment, lumabas kami, tas naging part ng storya namin. Alam niya yung storya namin parehas. Parang gano'n. Oo. Oo. So, ganun Tsaka yung ginawa namin. iba yung kilala lang sa pangalan, pero iba yung kilala sa pangalan, iba yung kilala talaga personally yung pagkatao namin parehas. Oo. Plus, another na negotiable na ginawa namin, ito, baka magulat yung iba, hindi kami nagalaw ng kids sa entourage. Oo. Wala kaming bata No kids at all. No kids at all, only one. Oo. Yung pinsa ko. pinsan lang niya, siya lang yung allowed kasi yung family ni Bal, konti lang naman sila. And then they are very close as in. And Close din ni Luis. oo, diba? yung bata naman na yun, masasabihan mo naman siya. Oo. So, siya lang yung allowed, but the rest, bawal talaga as in. So, isang factor, bakit di kami naglagay sa entourage? Kasi baka mamaya hindi rin naman maglakad. Wala kaming flower girl. Oo, wala kaming flower girl. Yung mga ring bearers, Mga 20s na. Oo, mga 20s na, hindi na 20 talaga plus na. bata. Mukha lang bata. Oo, it's a celebration of, it's a union of love. Yes. So, kids won't understand it yet. At the same time, sinabi namin dun sa mga friends namin, sa mga friends namin, ano muna, kasi para at least magkaroon kayo ng moment mag-asawa. Oo. 'Di ba? Tama. So, we made sure na, hindi man nila kasama yung anak nila, but we made sure na, eto ay moment din nilang mag-asawa to have date. 'Di ba? For sure, di naman lagi nakapag-date. Tapos, maayos pa yung damit. 'Di ba? So, sobrang ganda tingnan na doon, hindi nila iniisip na magpapakain sila ng anak, maghahabol sila ng bata, hindi makakakain yung isa kasi alagaan yung isa. So, yun yung sobrang sarap sa pakiramdam na nandun din sila sa moment na na-e-enjoy nila yung event. So, yun, it works for us ha. Siyempre, depende rin sa inyo kung paano. Kami, yun yung naging choice namin, naging option, baga parang naging non-negotiable namin. And it went really well sa amin based on our experience. Sobrang happy kami. Sobrang happy din kami sa part na yun. Okay, so, yun yung ilan sa, ano pa yung mga ibang non-negotiable natin? I think parang yun lang naman. Yung dalawa lang yun din. Ito rin pala, sinabi namin sa mga, so, alin ba? Hindi. June tayo nagsabi sa mga close friends and sa entourage, and even sa mga ninong-ninang, principal sponsors, and family. Yes. Tapos, sinabihan namin sila, walang magsasabi. Oo. Walang magsasabi kung... Kasi wala pa nga nakakaalam. So, sinabihan namin sila na please don't tell anyone kung kailan yung kasal. Diba? Pati yung post sa social media, diba minsan kapag naka-receive ka ng invitation, thank you so much. Walang ganun. In fairness, ganun at all. Yun din yung kagandahan Pagka let's say, syempre entourage mo yung mga gusto mo kayo mamimili masasabihan mo sila kung ano yung mga rules nyo dun sa kasal. Oo. Diba? So yun, nag-invite kami, yung way nung pag-invite din namin, October kami nag-invite. Oo. November. Tama. 2 months before the wedding. Almost 3 months. Almost 3 months before the wedding lang kami nag-invite to all the guests. So, nagulat sila na, lapit na! Ganyan. Akala nila, nag-ayos pa kami. Di nila alam, tapos na. So, that time, nung October na yun, we made sure na tapos na lahat. Bago okay na lahat ng suppliers, okay na lahat. So, ang inaayos na lang namin noon ay documents na lang. Sa simbahan at sa munisipyo. Oo, tsaka yung mga tiny things na kailangan mo bilhin a few days before the wedding. Mga ganun lang. So, we are so thankful sa lahat ng guests or na-invite namin na hindi nila pinagsabi talaga. Kakatuwa kasi sobrang nakakatuwa. Actually, ito rin pala. Ewan ko kasi it works for us. Sinabihan, nag-prenup kami February. So, March, meron na kami mga prenup photos saka videos. Pero hindi namin kasi pinapost. Sabi namin sa supplier ng photo and video kay Kimberly Photography, huwag mo muna i-post. Ito yung timeline natin. October mo siya ipopost.
And pag pinost mo, huwag mo lagyan ng date. Oo. Hindi namin pinalagyan yung date kung kailan yung kasal. Oo. So, Siyempre, to secrecy rin on our part. So, yung Diba? pre-wedding video, wala siyang date. Yung pag-upload ng photos, wala siyang Wala date. rin date. Pero we made sure na i-invite muna namin yung mga guests bago i-release yung photos and videos. Yes. Ganun. So, yun. On that day na i-release yung photos and videos, that's the time nag-invite kami sa mga guests. Yes. Ganun yung ginawa namin. Kaya gulat na gulat sila dun sa nangyari. So, parang, wow, talaga? So, may element of surprise. Diba? Na kaya mas lalong na-excite, mas naging happy sila. Kasi, na-surprise mo sila eh. So, di ba tayo, pag na-surprise tayo ng magandang bagay, sobrang naging excited at sobrang saya talaga natin. Yes. So, yun yung naramdaman namin ni Bal nung time na nag-i-invite na kami. Oo. So, yun din. Yun nga, maganda na hindi nila pinagsabi. Oo, yun talaga. Alam mo, may to the point thankful na parang, ano yun, yung may mga muntik ng madulas, pero pinili nila. Parang na-realize nila, nga pala. Mm-hmm. Pero sobrang na-amaze kami talaga ni Bal doon na, shocks, sinunod nila, na natuwa talaga kami doon as in. So, bakit ba ayaw namin ipagsabi totally? One factor kasi syempre parang gusto namin, we want to keep it within the circle, diba? Within the guests. Tsaka, diba, ba't ba nila, di man sila invited? Joke lang. Parang, syempre, ayaw rin naming ma-jinx yung kasal. Ma-jinx, tsaka ma-pressure. Oo, ma-pressure. Yun, mahirap kasi na pag, mahirap yung, hindi lahat ng tao ay happy para sa inyo. Oo. That's why, every time may mga big things kami na ginagawa sa buhay, di yan talaga pinagsasabi. Surprise na lang. Diba? Mas okay yung ganun eh. So, swerte namin sa mga sa mga guests din namin. So, yung pinili nga namin guests are the person na meron kaming nag-cherish ng moments sa amin or nakasama namin ng matagal-tagal. Diba? So, yun, ano pa? Let's go to the actual wedding day. O, ito, actually, yung daming mga bagay na pinagpapasalamat namin sa araw ng kasal. Actually, the week before the kasal. Dami mga nangyari. Oo, tapos nakita ko doon sa weather. Shocks, so parang 65% chance of rain. Sabi ko, shocks, no, cannot be. Yung kasal. Pero, alam mo yun, si Lord, may plano talaga yan eh. Parang, depende sa plano niya kung magiging maayos or di ba? Wala, sabi lang namin, let go. Bahala na, si Lord na nakakaalam yan. We keep on praying on that. Diba? So, that time, that day, umulan nung morning. So, around mga 9? 10 a.m. 10 a.m. hanggang 11. Pero yung showers lang siya. Parang rain. Drizzle lang. Drizzle lang yung ulan niya. And then, it stopped. Then, umaraw na ng bongga the whole day. So, thank you so much for that calm weather. Nung araw. Plus, a week before, nung pumunta kami ng simbahan, yung gusto namin na priest, Father Jason, hindi daw siya available ng kasal namin. So, sabi na lang namin, okay naman din kasi talaga din si Father Mark. So, may connection din siya with us. With us, kasi siya yung siya yung canonical interview eh. Sabi namin, sige, kahit sino sa kanila, okay lang. It turns out, on the araw ng kasal, dahil, nakakatuwa, dalawa silang nag-officiate. As na-mention namin kanina, di ba? Dalawa silang nag-officiate sa amin. So, another blessing ulit yun nangyari. And then, also, that day, anong naramdaman mo that day? Alam mo, very emotional ako eh. Alam ko naman sa sarili ko, iyak ako eh. Ang daming beses ko yata umiyak. Parang bago pa lang ng kasal, umiyak na ako eh. Ewan ko, na-overwhelm ako. Number one, yung mga guests na pinili namin, nandun sila. Umiyak din. Umiyak din. Tapos nandun sila lahat. Ang saya eh. Plus, nung nakita ko yung dalawa silang pare, galing. Galing plano ni Lord. Si Bal, syempre alam niya kasi nasa labas siya eh. Oo. Nasa labas siya. Nasa loob siya ng church. So, alam niya na dalawa yung pare. Doon pa lang nagulat na ako eh. Oo. Ako, nasa labas ako the whole time. Hindi kami nag-uusap, syempre. Oo, hindi kami nag-uusap. Wala akong dalang, yung phone na nasa coordinator lang. So, wala akong alam na dalawa yung pare. So, nung naglalakad na, magsa-start na, dun ko lang nalaman na dalawa sila na, Galing. Sobra. Parehas na gusto rin namin na pare. Sila yung nag-appreciate. Kaya, ang saya nung wedding na nakakatawa na nakakaiyak. Sobrang saya. Kaya, thank you Lord talaga for those moments na binigay nyo, for those blessings. Sobrang thank you. Tapos,
isa pa is yung feeling namin dalawa, mula nung umaga pa lang, for sure, is kalmado lang. Kalmado, nakakatawa lang. Kasi, alam mo yun, parang on the preparation time, parang naging reunion din siya ng mga suppliers namin sa amin. Oo. Alam mo yung pagdating ng, syempre close na namin yung mga suppliers. Pagdating ng mga suppliers namin, like photo namin and video, pucha, bardagulan kami, puro kulitan. The coordinators naman, ang babait din nila. Sobrang bait. Diba? Parang ang dali rin nilang ako na nga yung nahihiya, yung parang pag makikiabot lang. Oo. Sanay kasi ako, alam may kukunin ako. Ako na yung kukuha nun. Tapos parang sila, ba't ikaw yung kumukuha niyan? Ako na. Anong kailangan mo? I guess one factor talaga na dapat matuturin tayong pakisamaan. Siyempre, yung mga suppliers din natin na maayos. Treat them as part of the friends and families. Parang ganun. So, another thing na ginawa pa namin sa church is nag-reserve kami ng seat for our loved ones. Departed loved ones. Yes. So, sa akin kasi wala na yung mommy ko and si Bal, wala na yung daddy niya. So, we made sure na merong seat para sa May kanila. moment din doon. Oo. So, yun. Isa yun sa mga pinaka-special na ginawa namin for the wedding. To honor them. Kasi syempre, without them, wala naman yung wala kami parehas dito, di ba? At syempre, I'm sure kami na kung buhay sila, sobrang happy diba? Sobrang happy nila. Napagawa kami ng Sintra board na nakalagay doon. Yung pangalan this nila. seat is reserved to, let's say, to my father, to Daddy Ding, forever in our hearts, kay Mami Gigit, sa mother ni Bal. Naka-reserve yung part na yun. Tapos nakalagay yung picture nila. So, parang doon umikot din yung yung homily ni father, yes. Yeah. And also, isa pang special na ginawa namin on that day sa reception, syempre hindi kami nagpapakabog ni Bal kasi performer kami Oo. Diba usual entrance, isasayaw. Kami ni Bal, sa mga personal na nakakilala sa amin, every inuman, or every video ang masterpiece namin na kanta na ginagawa, yung Dati by Sam Concepcion. Hindi kami magaling kumanta. Malakas lang ang loob namin. Oo, hindi maganda yung boses namin. Lakasan lang ng loob yan. Kasi sa video ko, pag nilakasan mo yung boses mo, nilakasan mo yung loob mo, abot naman ng 80 to 90. Oo. So, nag-song and dance entrance kami na para bang concert namin. So, ganun ginawa namin. Entrance namin, kumanta kami ng Dati Duet. At tawang-tawa yung mga bisita namin. Kasi alam naman nga nila na hindi maganda yung boses. At alam nila na ginagawa namin yun lagi. Oo. So, tuwang-tawa sila. Tawang-tawa sila. Tuwang-tawa rin kami. Kasi, yung mga kaibigan namin nag-print ng Sintra board na may mukha namin. Kala mo fans club. Oo, kaya nag-match yung mga ginawa nila. Kasi hindi namin alam na nag-print sila. Oo, kaya nag-match na akala mo concert namin. Sobrang saya. Ay, ito, sorry. Singit ko lang. Balik lang sa church. Isa rin sa mga parang defining moments namin. Sabi ko nga sa inyo, close kami sa photo and video namin eh. Kasi sobrang parang friends, family na member na namin sila. Na even natapos yung prenup, may group chat kami, lumalabas kami, pupunta kami ng mga binyag. Mga special moments. Special moments sila. Alam mo yun, parang natuwa kami kasi nung time na nandun na kami sa ceremony ng kasal, nandun sila sa gilid, umiiyak din sila. Oo, nung naglakad yata ako. I love you. Tapos nung nagsa-start na, pag natingin kami sa kanila, nakikita namin, love you. Oo, parang alam mo yung connection. Anyway, it's a good experience. Sobrang nakakatawa na nandun din sila. Tapos, na-feel din nila yung genuine happiness dun sa moment na yun. Yun, tapos, going back sa reception, bukod dun sa song and dance entrance, ginawa rin namin, sinabihan namin, in fairness, galing na host namin, si host MZ. Thank you so much. Galing niyang gumawa ng program, very entertaining. Ang sinabi namin sa kanya, nung time na naka-meeting namin siya, kasi tinatanong niya kami, ano po bang expectation nyo? Ano po bang gusto niyo gawin ko? Ang sabi lang namin sa kanya, kung ano yung komportable ka, na makakapagpasaya sa guest namin, yun yung gawin mo. Diba? Dahil siya, expertise niya mag-host, hindi naman namin expertise yun. So, we let him na do his own thing. Kasi kaya namin siya kinuha kasi tiwala kami sa kanya. Kaya, buong tiwala namin binigay sa kanya kung paano niya papaikutin yung reception. Yung programa ng reception. So, another thing na hindi traditional na ginagawa ay
hindi kami nagpa-singles game. Oo. Ito yung pipili ng babae, ng lalaki, tapos sila match. Walang ganon. So, ang Kasi pinili... syempre may mga nahihiya eh. Oo, nakakaya yun. Ayoko kaya din ng ganon pag nag-attend sa wedding. Kasi naalala ko dati yung ganun, nag-CR ako kasi alam ko singles game na eh. Oo. So, ginawa namin, ang sabi namin sa host, gusto namin may involvement lahat. Gusto namin lahat kasali. So, ginawa namin, nagpa-bingo kami. Yes. So, nag-bingo. Bingo game. Isipin nyo ba, sa reception ng kasal, may bingo. So, nagpa-bingo kami. Oo. But syempre, yung premyo, di na lang sabihin dito. Oo, Nakakatuwa yung mga premyo. Kasi hindi naman pwede sabihin yun. Oo, ginagawa nila host yun. Pero nagpa-bingo elimination game kami. Tapos lahat kasali. Oo, Sila kasi lahat. makikita mo na, kasi ginawa niya is parang tatayo ka eh. Tapos kapag nakuha yung number mo, tanggal ka na. upo ka na. So, makikita mo lahat, as in lahat. Tapos yung mga walang cards, kasi pinagtinanong doon eh, parang, sino pa walang card? Ganyan. Tapos, nagtaas talaga ng kamay yung mga walang card. So, binigyan pa sila ng card nang hingi sila. So, ayun. Sobrang saya nung part na yun. Saya. Kasi, yung everyone, walang KJ. Kasi isa yun sa rule namin. Walang KJ. At walang eat and run. Oo. So, lahat sila sumali talaga. Nakakatawa. Yun din yung kagandahan pag yung guest list mo are very intimate to you, both of you. Oo. Hindi So, sila parang hindi sila uwi agad pagka pagkakain. And at the same time, lahat sila masaya, lahat sila nag-uusap. Kahit magkakaibang pamilya, parang feeling nila close sila sa isa't isa. Yun yung Mafe-feel vibes mo nun. talaga yung moment. Plus, ito rin, another unique thing na ginawa namin sa reception. Sabi ko nga sa inyo, dun sa church, meron kaming parang Sintra board to honor our departed loved ones. Sa reception, kaming ni Bal, gumawa kami ng AVP naman. Diba? About them naman. Oo. So, lahat ng departed loved ones sa amin na close, ginawa namin ng AVP talaga. Mga videos nila, videos, pictures nandun. So, ayun. At pagkatapos nun, nag-iyakan na nga po ang lahat. Ay, ito pala. Sorry. Ito rin, singit ko. Although, umpisa pa to. Sa pagpili nung ninong-ninang. Ay. Oo. Kami ang paniwala namin ni Bal. Hindi kami kumuha ng sobrang daming ninong at ninang. In fact, ilang pares lang. At saka hindi factor sa amin na sobrang yaman kaya ba namin niya? siya Pera kinuha. ba siya or what? Hindi. Ang paniwala kasi namin ni Bal, yung ninong-ninang namin, sila yung magiging parang guide namin sa buhay may asawa eh. At saka inspiration. So, pinili namin na ninong-ninang are yung mga tao na nakikita namin they're very successful on their marriage, in their family, mapagmahal sa pamilya. Lagi silang lumalabas ng pamilya. Alam mo yun, hindi sila yung, alam mo yung parang very close din sa amin. Oo. Close sila sa amin, plus yun nga, nakadagdag factor pa yung sobrang mahal nila yung pamilya nila. Oo. Diba parang ikaw gusto mo as ikakasal ka, gusto mo yung mga ninong-ninang mo na magbibigay ng advice sa'yo ay successful sa mga family life nila. At alam mo, hindi ka may ilang lapitan. Oo. Kasi nga, close naman. So, kaya, thank you po to our ninong and ninang. Kasi diba minsan may mga ibang parents, ay kunin mo ninong sa ganito. Oo. Kunin mo ninong sa ganito. Ay, hindi kami, ginawa namin. Ito na po yung ninong at ninang namin. Nag-stick kami doon. So, at konti lang yun 4 pairs lang yung ninong and ninang. Yes, konti lang namin. Kasi para sa amin, dito yung parang hindi naman to business. Oo, hindi naman to yung paramihan ng ninong or what. Pero gusto nyo marami at close sa inyo. Bala okay kayo. Lang, okay On lang our end, mas gusto namin siyang gawing ganun na parang mas meaningful lalo yung pagpili namin. Kasi yung mga ninong at ninang din namin, kilalang kilala din nila kami. Yes. As Julius and Luis. Diba? So, yun. Thank you so much. Ano pa? Ano pa ba ginawa natin? I think yun lang naman. So, kayo naman, if magpa-plan kayo ng kasal, make sure na decision nyo yun. Oo, pag-usapan nyo. Hopefully, yung mga grooms din out there, help your bride. Kasi kami ni Bal, kaming dalawa talaga yung nagdesisyon. Nag-ayos. Wala yung ako lang yung nag-decide, siya lang yung nag-decide. Walang ganun. So, make sure to help your bride. Kasi kayo yung magsasama lifetime eh. Oo. Kumbaga, yung pagpapakasal, paniwala namin, yung pagpaplano ng pagpapakasal, isa to sa mga practice na pagpaplanuhan nyo sa buhay may asawa. Oo. So, make sure to help each other. And, hanggat maaari, kung gusto nyo nga, is wag nyo na din sana sabihin sa iba kasi nakakadagdag siya ng pressure
nakakadagdag siya ng stress, lalo na yung mga unsolicited advice from Yes. others. Lalo na kung ayaw mo naman nung ganun, Oo. wag na lang sabihin siguro. Pero, syempre, it's up to you. Pero yun lang, limit na lang siguro yung mga people na sasabihan mo. Kasi mahirap na. Yun lang. Pero, very important na, syempre, kailangan mag-stick kayo rin dun sa budget nyo. Although may mga times lalagpas kayo ng Lalagpas konti. talaga kasi hindi pala mura magpakasal. Oo, pero in fairness, kami ni Val, Hindi naman, kami, oo. parang practical kami. Nakakatuwa kasi yung pinlano namin, umayon dun sa budget na gusto namin. Yun naman Diba? Hindi din. ko na sabihin yung budget, pero tandaan nyo, ang paniwala namin, yung kasal, isang araw lang yan. Yung buhay may asawa, yun yung lifetime eh. So it's okay to prepare for your wedding day, but what most important is to prepare your life after that one particular day, after Yes. the wedding day. So yun yung pinagandaan namin eh, yung buhay pagkatapos ng isang araw. And it turns out na nakakapili kami ng maayos na supplier na pasok sa budget, pasok sa panlasa namin at nagkaroon ng connection sa amin. So naging maayos lahat. Yeah, so choose your suppliers wisely. So, I guess, That's it. yun lang. Again, we would like to thank our suppliers for, alam niyo yun, naging bahagi kayo ng mga Ng special day namin. Ito rin pala, sorry, last na, sobrang last na. Mga suppliers, huwag niyo sila gutumin. Importante, busog sila. Oo, tama. So, we made sure they have survival kits throughout the day. Mga simple snacks lang. Yes. And also, binigyan crew namin meals nila. crew meals and some merienda na din para lang talaga busog sila kasi nakakadagdag stress at Oo. inis. Alam nyo na kapag gutom tayo. So, we made sure na busog talaga sila at sana nabusog nga sila. Kaya, ayun, thank you so much to all our suppliers. Big shout out sa inyo. 'Di ba? So, di na namin isa-isahin. Oo. Shout out sa mga suppliers. Inisa-isa na namin siya sa Facebook, posting namin. sa Facebook account. Kaya, Okay. yun. So, again, di biro magpakasal, pero kaya yan basta pagplanuhan yung mabuti. 'Di ba? So, pag pinagpaplanuhan nyo ng maayos, pinagdadasal nyo yung plano nyo, magiging maayos din yan. Yan, tama. Kaya, thank you to our suppliers. Thank you sa mga nag-sponsor sa amin na suppliers. Maraming salamat. So, thank you. Number 1, thank you. Shout out again. Hoy, M. and Scott, thank you very much sa inyo. Thank you so much. Next pa? Siyempre, thank you to Hoy, Willie. Thank you very Willie. much. Yeah, thank you very much for gifting us tawag nun, cocktail stuff sa aming kasal. And Pati mother namin. Sobrang nakatipid kami at maraming Kay Daddy June, thank you very much din. Yes. Diba? So, mga, di namin hiningi, pero binigay nila on their own. Maraming salamat sa inyo. We really appreciate it. Yes. So, ayan. Don't forget to follow us on our social accounts. Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Lahat yan, The Ballsters. And then sa Spotify, Balltrip, ang kwentuhang bawal mabadtrip. And don't forget to use our travel discount codes kapag babiyahe kayo for Klook, The Ballsters, and for Agoda Hotels, Ballster Agoda, and for Agoda Activities. Agoda Ballster. Yon. So, thank you so much. We are here now at the Henry's Hotel, Manila. So, thank you so much, everyone, for listening. So, see you on the next episode Yes, of thank you. Balltrip. Ang kwentuhang bawal mabadtrip. This is Bal Luis. And this is Bal Julius. Maraming salamat. And see you again. Pwede na tayo ulit mag-travel dahil tapos na yung kasal. Yes! Yes, Bye! goodbye. Thank you.